Sa gitna ng bayan ng San Felipe, nakatayo ang isang malaking tindahan na parang hindi naluluma sa kabila ng pagdaan ng panahon. Ang tindahang iyon ay pag-aari ng isang matandang babae na si Aling Carolina. Kilala siya ng lahat bilang masipag, matatag, at istriktang may-ari ng pinakamalaking grocery sa buong bayan nila. Halos lahat ng residente ay dumadaan sa kanya upang mamili. Mula sa bigas, canned goods, gulay, karne, hanggang sa mga gamit sa bahay. Sa unang tingin, ay maayos at payapa ang pamumuhay ni Aling Carolina. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan bilang negosyante, ay mayroong pusong sugatan. Matagal na siyang nabiktima ng panloloko. Noong kabataan pa lamang niya. Isang tao na itinuring niyang kaibigan at halos kapamilya na rin, ang tumakas dala ang malaking halaga ng pera mula sa negosyo. Mula noon, isinara niya ang kanyang puso, pati na rin ang kanyang tiwala, lalo na pagdating sa mga bagong kakilala. Kaya't kung minsan, nagiging masungit siya sa mga baguhan, kahit wala namang ginagawang masama sa kanya. Wala siyang asawa, wala rin siyang anak. Hindi niya na naisipan pang magpakasal. Dahil para sa kanya, sapat na ang tindahan bilang katuwang sa buhay. Ngunit kahit ganoon, dama rin niya minsan ng lungkot, lalo na tuwing gabi kapag natatapos na ang gawain at siya'y mag-isa na lamang na umuupo sa balkonahe ng kanyang malaking bahay na katabi lamang ng grocery store. Isang umaga, habang abala ang lahat sa pamimili, may dumating na payat at maruming batang babae. Magulo ang buhok, kupas ang damit, at tila hindi pa nakakaligo ng ilang araw. Pero ang pinakatumatak ay ang mga mata nito. Puno ng pag-asa at pangarap, kahit halatang pagod na. Siya ay si Myla. Naglalakad si Myla papasok ng grocery store. Bitbit ang kaunting lakas ng loob. Nilapitan niya si Aling Carolina, na noon ay nakaupo lamang sa cashier at nagbibilang ng sukli. Aling Carolina, baka po pwede niyo po akong tanggapin na trabahador dito, kahit po simpleng tagawalis lamang po o sa mga pagbubuhat lang. Basta po may makain po ako araw-araw. Mahina at nanginginig na sabi ni Myla. Napalingon ang mga mamimili. Ang iba'y nagsimulang magbulong-bulungan. Agad na nakilala ang bata. Anak yan ni Lita at Elmer, hindi ba? Yung mag-asawang scammer? Bulong ng isa. Nanlamig si Aling Carolina. Agad siyang napakunat no at matalim na tinitigan ng bata. Kilala niya ang pamilya ni Myla. At ayaw na ayaw niyang mapalapit ang sino man sa kanyang negosyo. Aba, hindi ka bagay dito. Umalis ka na bago pa ako magalit. Malamig at mataray niyang sabi. Natigilan si Myla, pero hindi siya kaagad umalis. Aling Carolina, totoo pong masama ang ginagawa ng mga magulang ko, pero hindi po ako ganon. Gusto ko lang pong mabuhay ng maayos. Gusto ko pong magbanat ng buto. Ngunit lalo lang nag-init ang dugo ng matanda. Huwag mo nga akong bulahin, bata. Alam ko na ang estilo ng pamilya ninyo. Isa kang panganib sa tindahan ko. Kaya umalis ka na. Napayuko si Myla. Narinig niya ang mga tawa at bulungan ng mga tao. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumabas ng tindahan. Pero sa puso niya, merong apoy na nagsasabing babalik siya at hindi siya susuko. At mula roon ay nagsimula ang paglalakbay ng batang si Myla. Isang laban na hindi lamang sa kahirapan, kung hindi sa masamang tingin ng lipunan sa kanya. Si Myla ay lumaki sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan at pati na rin kasamaan. Ang kanyang ina, si Lita, ay kilalang manloloko sa kanilang bayan. Magaling itong magsalita at magpanggap. Minsan ay nagpapakilalang ahente ng kung anong produkto. Minsan naman ay nagpapanggap na may sakit at nanghihingi ng donasyon. Hindi lamang iisa ang mga taong nabiktima niya.
Ang kanyang ama naman na si Elmer ay kilalang magnanakaw. Minsan, nahuhuli ito at minsan rin naman ay nakakatakas. Ngunit palaging may bagong biktima, bagong gulo at bagong problema. Sa maliit at sirasirang barong-barong na gilid ng ilog, nakatira ang pamilya nila. Wala silang maayos na higaan. Minsan ni karton lamang ang hinihiga nila. Ang pagkain nila ay depende sa kung may kinita ang mga magulang mula sa panloloko. Pero kadalasan ay wala. At sa mga panahong iyon, si Myla ang higit na nagugutom. Anak, matuto kang mandaya gaya namin ng tatay mo. Madalas sabihin ni Aling Lita habang inaayos ang peking papeles na gagamitin nila sa susunod na scam. Kung hindi ka gagamit ng utak, magugutom ka sa mundong to. Hindi uso ang tapat na trabaho. Dagdag na Elmer, sabay inom ng gin. Tahimik lamang si Myla sa mga ganitong pagkakataon. Sa isip niya, hindi yun ang buhay na gusto niya. Hindi siya makatulog sa gabi sa tuwing iniisip niya ang mga taong nabibiktima ng kanyang mga magulang. Mga taong tulad niya, walang-wala at mas lalong nagugutom dahil sa mga panloloko ng iba. Madalas siyang tuksuhin ng mga bata na kanilang mga kapitbahay. Anak ng magnanakaw! Sigaw ng isa. Scammer din yan paglaki. Dagdag naman ng iba. Masakit iyon para kay Myla. Pero tinitiis niya ang lahat. Alam niyang wala siyang magagawa kung hindi ang patunayan balang araw na siya ay naiiba at hindi siya tulad ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang natutulog siya sa gilid ng barong-barong, narinig niya ang usapan ng kanyang mga magulang. May bago tayong target. Yung bagong nakatira sa kabilang baryo. May pera yun. Bulong ni Elmer. Siguradong makukuha natin yun. Sagot ni Lita, sabay tawa ng malakas. Napapikit si Myla. Ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang habang kasama niya ang kanyang mga magulang, mahirap siyang makawala sa masamang tingin ng mga tao. Ngunit hindi niya rin kayang basta-basta na lamang silang iwan. Mga magulang pa rin niya ang mga iyon. Kinabukasan, habang siya'y naglalakad sa palengke, napansin niya ang malaking grocery store ni Aling Carolina. Doon niya nakita ang maraming tao na masayang namimili. Walang pangamba at puno ng sigla. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa isip niya, kung makakapasok ako rito, baka ito na ang simula ng pagbabago ko. Kaya kinapalan niya ang kanyang mukha at nagtungo sa tindahan. Kahit alam niyang kilala siya ng lahat bilang anak ng magnanakaw, nagpasya siyang humingi ng pagkakataon. Para sa kanya, ang grocery store ni Aling Carolina ay hindi lamang tindahan. Ito ay simbolo ng bagong buhay na matagal na niyang pinapangarap. Kinabukasan, maagang naglakad ulit si Myla papunta sa grocery store ni Aling Carolina. Wala pa siyang almusal at ramdam niya ang panginginig ng tuhod sa sobrang gutom. Ngunit mas nangingibabaw ang kanyang pagnanais na subukan muli. Pitpit niya ang pag-asa na baka sakaling sa pagkakataong ito ay mabigyan na siya ng tsansa. Pagdating niya sa tindahan, abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng paninda. Ang mga estante ay puno ng bagong dating na mga produkto at ang paligid ay puno ng mga mamimiling nag-uunahan. Huminga ng malalim si Myla bago pumasok. Aling Carolina. Mahina ngunit malinaw ang boses ng bata. Napalingon ng matandang babae. Agad na kumunot ng noo nang makita kung sino ang nagsalita. Ikaw na naman. Hindi ba't sinabi ko na kahapon na umalis ka na at huwag ka nang magpakita dito? Naglakad papalapit si Myla. Sabay sabing, pakiusap po. Kahit tagawalis lamang po ako sa labas o magbuhat po ng mga paninda, hindi ko po kailangan ng malaking sahod. Gusto ko lang pong kumain ng maayos. Hindi rin po ako magnanakaw. Nagsimula na namang magbulungan ng mga tao. Ayan na naman yung anak ng mga scammer. Ang kapal din ng mukha ng batang yan, oh. Magtatrabaho raw. Eh di ba't lahi sila ng mga magnanakaw? Sino bang maniniwala dyan? Narinig ni Myla ang lahat ng masasakit na sinabi nila. Pero nagkunwaring matatag.
Pinilit niyang itaas ang kanyang ulo kahit nanlalabo na ang kanyang mga mata sa luha. Hindi mo ba naiintindihan? Mariing sabi ni Aling Carolina. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Sabay hampas ng basang trapo sa mesa. Hindi kita kailangan dito. Ayaw kong mabuksan ang tindahan ko sa panganib. Kapag pinapasok kita, baka isang araw, pati mga magulang mo ay nandito na. Ninanakawan na ako. Kaya umalis ka na, bago pa ako magalit sa'yo. Tumigil ang lahat ng tao, nagkatinginan, at tahimik na nanood sa pangyayaring iyon. Ang ilang customer ay napailing na lamang. Ang iba na may halatang naawa kay Myla, ngunit walang nangahas na magsalita. Nanginginig si Myla. Gusto niyang sumigaw at ipagtanggol ang sarili, pero pinili niyang wag. Wala rin namang maniniwala sa kanya. Sa halip ay umukula lamang siya at dahan-dahang naglakad papalabas. Ngunit bago siya lumabas ng pinto, huminto siya saglit at mahina ngunit maring nagsalita. Aling Carolina, darating po ang araw na mapapatunayan kong hindi po ako katulad ng mga magulang ko. Hindi po ako magnanakaw. Hindi rin po ako manloloko. Hindi po ako susuko sa buhay. Pagkasabi nun, tuluyan na nga siyang umalis. Iniwan ang grocery store na puno ng bulungan at mga mapanghusgang mata. Pag-uwi niya, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Umiiyak siyang humiga sa banig. Hawak ang kanyang tiyan na kumakalam sa gutom. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinangako niya sa kanyang sarili. Hindi siya titigil. Araw-araw ay babalik siya. Araw-araw ay magpapakita siya ng sipag at tiyaga. Hanggang makita ni Aling Carolina ang katotohanan. At sa puso ni Myla, nagsimulang tumibay ang paniniwala. Hindi dugo ang magtatakda ng kanyang kapalaran, kung hindi ang kanyang sariling pagpili. Makalipas ang ilang araw mula nang tanggihan ni Aling Carolina ang bata. Muli na namang bumalik si Myla sa grocery store. Hindi na siya pumasok sa loob. Sa halip ay tumayo siya sa labas, nakatingin sa mga nagdaraan. Sa isang sulok, may kalat ng mga supot at dahon na naiwan ng mga mamimili. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot ang mga ito at nagsimulang magwalis gamit ang isang peraso ng sanga na natagpuan niya doon sa ilalim ng puno. Habang naglilinis, narinig niya ang mga bulungan ng mga tao. Ang kulit din ng batang yan, no? Kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya tatanggapin ni Aling Carolina. Pero, ang sipag niya, no? Pinilit ni Myla na hindi magpahalata sa mga masasakit na salita na kanyang naririnig. Alam niyang bawat bulong ay tulad ng tinik sa kanyang puso. Ngunit alam rin niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya kikilos, baka tuluyan na nga siyang kainin ng gutom at kahirapan. Isang beses, nakita siyang papalapit ng isa sa mga tauhan ni Aling Carolina. Hoy bata, bakit ka nandito? Hindi ka ba talaga marunong sumunod? Sinabi na ni Aling Carolina, hindi ba? Na wag kang magpapakita dito. Ngumiti lamang si Myla, kahit nanginginig sa takot. Pasensya na po. Hindi po ako papasok. Gusto ko lang pong tumulong kahit sa labas. Libre naman po. Napailing ang tauhan at iniwan na lamang siya. Nang makita ito ni Aling Carolina mula sa bintana ng kanyang opisina, agad siyang sumimangot. Ngunit hindi niya pinigilan ang bata. Hayaan mo na, bulong niya sa sarili. Tignan natin kung hanggang saan tatanggal yan. Lumipas ang mga araw at naging parang ritual na para kay Myla ang pagpunta sa grocery store tuwing umaga. Siya ang nag-aayos ng mga kalat sa labas, nag-aalok ng tulong sa mga mamimili na may mabibigat na dala, at kung minsan ay nagpubuhat ng kahon kapag may bagong dating na paninda. Hindi siya binabayaran, pero tuwing may mabait na customer, may nagbibigay sa kanya ng tinapay, prutas, o kung hindi naman kaya ay barya. Isang araw habang nagwawali siya, may grupo ng mga batang kalye ang biglang lumapit. Hoy Myla, akala mo ba hindi ka tulad ng mga magulang mo? Tigilan mo na nga yung pagpapanggap mo. Mas madali kung magnanakaw ka na lang. Sabay inagaw ng isa ang peraso ng tinapay na hawak niya. Nagulat si Myla, ngunit imbes na lumaban, hinayaan niya na lamang ito.
Kung kailangan mo, sige kunin mo na. Mahina niyang sabi. Tumawa ang mga bata at umalis. Sa kabila ng sakit sa tiyan at pagkauhaw, ay pinili niyang huwag makipag-away. Hindi niya alam na mula sa loob ng tindahan, nakikita ni Aling Carolina ang nangyari. Bagaman hindi niya pinapahalata, may kaunting kirot sa puso ng matanda. Ibang klase rin ng batang yan. Mahina niyang nasabi, pero agad ring itinaboy ang damdamin. Ayaw pa rin niyang magpadala. Lumipas ang linggo, at marami nang nakakapansin kay Myla. May ilang mamimili ang nagkomento kay Aling Carolina. Sayang ang bata, masipag at mabait pa. Sana bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Ngunit kahit ganoon, mariin pa rin ang kanyang sagot. Hindi ko ipapahamak ang negosyo ko, no? Ngunit sa puso niya, unti-unting may nabubuong alinlangan. Totoo bang kasing sama ng kanyang mga magulang ang batang ito? O baka naman, ibang landas ang nais tahakin ng kanyang musmus na puso? Isang hapon, na tila karaniwang araw lamang sa bayan ng San Felipe, abala ang grocery store ni Aling Carolina. Maraming tao, puno ng pila sa cashier, at ang mga tauhan ay walang tigil sa pagbubuhat at pag-aayos ng paninda. Sa labas ay naroon si Myla, gaya ng nakasanayan, tahimik na nag-aayos ng mga supot ng mga mamimili at nagwawalis ng kalat na naiipon sa kalsada. Ngunit sa araw na yon, may isang hindi inaasahang bisita, isang lalaki na may matinding galit at desperasyon. Si Roelio, isang dating preso na nakakalaya lamang, ay matagal nang pinaplano ang pag-atake sa grocery store. Narinig niya na malaking pera ang pumapasok dito, at sa tingin niya, madali lamang nakawin kung sakaling maging mapusok siya. Pumasok si Roelio sa tindahan na may suot na itim na jacket, at sa ilalim nito'y may dalang baril. Tahimik siyang nagmasid, hanggang sa bigla siyang sumigaw. Walang kikilos! Ibaba ang inyong mga kamay, at ilagay ang lahat ng pera sa bag na ito. Nagitla ang lahat. Ang mga mamimili ay nagsigawan at nagsitakbuhan, habang ang mga tauhan ay natikilan sa takot. Si Aling Carolina na noon ay nasa cashier, ay biglang nanlamig ang dugo nang makita ang baril na nakatutok sa kanya. Diyos ko! Mahina niyang bulong. Nanginginig ang mga kamay, habang hawak ang kahon ng pera. Mula sa labas, narinig ni Myla ang kaguluhan. Agad siyang sumilip at natigilan sa nakita. Isang lalaki, armado, at pinipilit na nakawin ang pinaghirapan ni Aling Carolina. Nanikip ang dibdib niya. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Maaari siyang tumakbo at magtago, gaya ng ginawa ng iba. Pero hindi niya magawang iwan ang matanda. Dali! Labas mo na lahat ng kita niyo ngayon! Sigaw ni Roelio. Kapag hindi, papatayin ko kayo lahat. Nanginig si Aling Carolina. Ngunit pilit niyang pinipigil ang kanyang luha. Ang kanyang mga tauhan ay walang nagawa kung hindi ang manood. Natatakot na baka may masaktan. Sa isang iglap, mabilis na nag-isip si Myla. Kumuha siya ng bato mula sa gilid ng kalsada at palihim na pumasok sa loob. Hindi siya makapaniwala sa sarili. Pero naramdaman niyang kailangan niyang kumilos. Kung mananahimik siya, baka mas malaking kapahamakan ang mangyari. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa gilid, hanggang sa nakalapit na siya ng kaunti kay Roelio. Ngunit bago pa siya makaporma, napansin siya ng lalaki. Ano to? Ikaw bata, gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Roelio, sabay tutok ng baril kay Myla. Napatigil ang lahat. Si Aling Carolina, halos himatayin sa takot. Wag! Bata yan! Sigaw niya, pero hindi umatras si Myla. Kahit nanginginig ang tuhod at halos bumigay ang lakas, mariin niyang tinapunan ng bato ang kamay ng lalaki. Natamaan ito at sandaling nabitawan ng baril. Nagsigawan ng mga tao at mabilis na sinunggaban ng dalawang tauhan ni Aling Carolina si Roelio. Ngunit sa kaguluhan, pumutok ang baril. Isang bala ang lumipad sa ere. At bago pa tumama kay Aling Carolina, mabilis na humarang si Myla. Isang malakas na putok at bumagsak ang bata sa sahig.
Myla! Sigaw ni Aling Carolina, halos mabaliw sa nakita. Sa gitna ng pag-aagawan, nadakip ng mga tao si Rogelio at pinigilan hanggang sa dumating ang mga pulis. Ngunit hindi na yon ang iniisip ni Aling Carolina. Kung hindi ang batang ilang beses niyang itinaboy, ngayon duguan at nakaandusay sa sahig ng kanyang tindahan. Dugo ang nakaandusay si Myla sa malamig na sahig ng grocery. Ang mga mamimili at tauhan ay nagsisigawan. May ilan na napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang batang ilang beses na itinaboy at sinigaw-sigawan ni Aling Carolina ay siya pa mismo ang sumalo ng bala para lamang sa matanda. Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Halos pasigaw na utos ni Aling Carolina habang nakaluhod sa tabi ni Myla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit na tinatakpan ng sugat upang pigilan ang pag-agos ng dugo. Huwag kang pipikit, anak, ha? Huwag kang pipikit. Diyos ko, tulungan mo po kami. Mabilis na dumating ang mga pulis at pati na rin ang mga rescue team. Habang isinasakay si Myla sa ambulansya, hindi binatawan ni Aling Carolina ang kamay ng bata. Ang dating pusong sarado sa lahat, ngayon puno ng takot at pagkabalisa. Parang natuklasan niyang may isang tao palang mahalaga sa kanya. Isang bata na buong tapang siyang ipinagtanggol. Sa ospital, agad na isinalilalim si Myla sa operasyon. Ilang oras ang lumipas at sa bawat minuto ay parang isang dekada para kay Aling Carolina. Naglalakad siya pabalik-balik sa pasilyo. Halos nananalangin ng buong lakas. Kung may kasalanan ako, Panginoon, sa lahat ng naging pagtrato ko sa batang iyon, parusahan niyo na lang po ako. Huwag lang po ang bata. Salban niyo po siya. Maya-maya ay lumabas ang doktor. Matanda na si Aling Carolina. Pero para bang nagbalik siya sa pagkabata ng sandaling iyon. Nanginginig, pawisan, at puno ng kaba. Doc, kamusta siya? Halos maiyak na tanong ni Aling Carolina. Matindi ang tama, pero maswerte po kayo. Nakaligtas siya sa operasyon. Kailangan niya po ng pahinga at ng masustansyang pagkain para makarecover. Bata pa siya, kaya may lakas pa ang kanyang katawan. Para bang nabunutan ng tinik si Aling Carolina. Napaupo siya at napaluha. Unang beses na nakitang bumigay ang kanyang matigas na kalooban. Salamat sa Diyos. Salamat po, Doc. Pagkaraan ng ilang araw, ay nagkamalay si Myla. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay si Aling Carolina. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang kanyang kamay. Ang dating matandang palaging masungit at malamig, ngayon ay puno ng pag-aalala at pagkalinga. Aling Carolina? Mahina ang boses ni Myla, halos hindi lumabas. Ako po ba? Nakatulong? Napahagulgol ang matanda. Huwag mo akong tawaging Aling Carolina. Dahil simula ngayon, tawagin mo na akong nanay. Kung gusto mo lang naman. At wag mo nang tanungin kung nakatulong ka. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Napangiti si Myla. Buti po, kasi hindi ko po kayang makita kayong mawala. Kayo na lamang po ang pinaniniwalaan kong may mabuting puso. Lalong umagos ang luha ng matanda. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng pagkakataong tinaboy niya ang bata. Pinahiya sa harapan ng maraming tao at pinagdudahan. Pero ngayon sa kabila ng lahat, si Myla pa ang nagbigay ng buhay sa kanya. Mula sa sandaling iyon, nagpa siya si Aling Carolina. Hindi niya nahahayaang muling magutom o magdusa ang bata. Siya mismo ang gagabay kay Myla tungo sa bagong buhay. At yun ang simula ng tunay na pagbabago. Hindi lamang para kay Myla, kung hindi pati na rin sa pusong matagal ng sarado. Nang walang iba, kung hindi si Aling Carolina. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nakarecover si Myla mula sa tama ng bala. Sa bawat araw na siya ay nasa ospital, hindi siya iniiwan ni Aling Carolina. Bitbit ng matanda ang mga paborito niyang pagkain, damit at minsan pa'y mga laruan na hindi man niya naranasang ibigay sa kanyang sariling anak sapagkat wala naman siyang naging anak. Isang umaga, dumating ang isang balita mula sa mga pulis
Nahuli na rin sa wakas ang kanyang mga magulang, sina Lita at Elmer. Hindi lamang simpleng pagnanakaw ang kanilang kaso. Natuklasan ng mga otoridad ang mga dokumentong ginamit nila sa panlilinlang, mga testigo mula sa bayan at karatig probinsya, at maging mga CCTV footage ng kanilang krimen. Sa barangay, lahat ay nagdiwang dahil sa wakas ay matitigil na ang gulot panlilinlang ng mag-asawa. Mabubulok na sila sa kulungan, sabi ng hepe ng pulisya. Hindi sila makakalusot ngayon, lalo na't wala silang pera para sa abogado at piyansa. Nang mabalitaan iyon, tahimik lamang si Myla. Sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso niya ang nasasaktan. Ngunit alam niyang iyon ang tamang kaparusahan. Siguro, ito na rin ang pagkakataon para makawala ko sa anino nila, mahina niyang sabi. Lumapit si Aling Carolina at hinawakan ng kamay ng bata. Iha, hindi mo kasalanan ang ginawa ng mga magulang mo at hindi ka kailanman naging katulad nila. Dahil ikaw, ibang-iba ka. May puso kang mas malinis kaysa sa marami sa atin. Ilang linggo pa ang lumipas at tuluyan nang nakalabas ng ospital si Myla. Doon nagsimulang ayusin ni Aling Carolina ang mga papeles para legal na ampunin ng bata. Hindi yun naging madali. Ngunit dahil sa malinaw na kaso laban kina Lita at Elmer, mabilis ang proseso at sa mata ng batas, si Myla ay opisyal ng anak-anakan ni Aling Carolina. Naging malaking balita ito sa bayan. Marami ang natuwa. Ngunit meron ding ilan na nagtaka. Bakit siya pa? Tanong ng iba. Ngunit sa mga nakasaksi ng kanyang kabayanihan, malinaw ang sagot. Dahil sa kabila ng lahat, pinili ni Myla ang kabutihan. Lumipas ang mga taon. Si Myla ay nakapag-aral, naging masipag at responsable, at siya rin ang unti-unting tumulong kay Aling Carolina sa pagpapatakbo ng grocery store nito. Ang dating batang nagwawali sa labas, ngayon ay nakikita ng nakasuot ng malinis na uniforme, may hawak na resibo, at may ngiting puno ng tiwala sa sarili. Ang galing mo na, Myla, sabi ni Aling Carolina isang gabi, habang magkasama silang nagbibilang ng kita. Balang araw, sa'yo na ang tindahang ito ha? Napaluha si Myla. Salamat po, nanay. Kung hindi po dahil sa inyo, baka wala na po ako ngayon. At doon niya napatunayan na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nakabatay sa dugo. Minsan ay mas matatag pa nga ang ugnayan kapag pinili kayo ng isa't isa. Lumipas ang ilang taon, ang bayan ng San Felipe ay nanatiling payapa. At ang malaking grocery store na dating pag-aari ni Aling Carolina ay ngayon kilala na sa buong probinsya. Hindi lamang ito isang tindahan. Ito'y naging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Sa bawat sulok ng pamilihan, makikita ang mga istante na puno ng pagkain, prutas, at iba't ibang paninda. Ngunit higit sa lahat, makikita rin ang isang dalaga. Si Myla, na masigla at puno ng ngiti habang inaasikaso ang mga suki. Magandang umaga po, Mang Tonyo. Kamusta po ang ani ninyo? Masiglang bati ni Myla sa isa sa kanilang mga supplier. Ang dating payat at takot na bata ay ngayon matatag, marunong makasalamuha, at higit sa lahat ay mayroong dignidad. Sa kabilang banda, si Aling Carolina na ngayon medyo mahina na ang katawan dahil sa edad, ay nakaupo sa isang silyang kahoy malapit sa cashier. Pinagmamasdan niya si Myla na abalang-abala, at isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Salamat sa Diyos, may hina niyang bulong. Hindi nasayang ang lahat. Hindi naglaon, naging opisyal na pamana ni Aling Carolina ang grocery store kay Myla. Hindi lamang ito isang negosyo, kung hindi isang simbolo ng pagtitiwala at pagmamahal. Samantala, sina Lita at Elmer naman, ang mga magulang ni Myla, ay nanatiling nakakulong. Doon na sila tumanda, at walang sino mang bumisita. Minsan ay naririnig ni Myla ang balita patungkol sa kanila. Ngunit hindi na siya nagpunta para dalawin. Ipinagdasal na lamang niya ang kanilang kaluluwa dahil sila ang dahilan ng kanyang pagdurusa.
Hindi ko sila kayang mahalin sa paraang dapat sana. Bulang niya minsan habang nakatingin sa langit. Pero kaya ko silang patawarin dahil natutunan kong ang galit ay hindi makapagpapabago kung hindi ang pagpapatawad lamang. Nang siya'y makatapos ng kolehiyo, si Myla ay naging inspirasyon ng maraming kabataan sa kanilang bayan. Siya ang naging huwara ng katapatan at kasipagan. Marami ang lumapit at nagsabing, "Salamat Myla, dahil pinatunayan mong hindi hadlang ang pinagmulan para mabago ang kapalaran." Sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, nakatayo si Myla sa harapan ng kanilang tindahan habang hawak ang kamay ni Aling Carolina at magkasama nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nay, Sabi ni Myla, kung wala kayo, baka hindi ko na alam kung nasan ako ngayon. Mahinang umiti si Aling Carolina. At kung wala ka, iha, baka wala na rin ako ngayon. Pareho tayong iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng isa't isa. At sa tahimik na hapon na yon, malinaw na ang naging mensahe ng kanilang buhay. Ang kabutihan ay nagbubunga ng pag-asa, at ang pag-asa ay kayang magbago ng kapalaran, kahit gaano pa kadilim ang nakaraan. Sa bayan ng San Felipe, isang kwento ang hindi nalilimutan. Ang kwento ng batang si Myla at ng matandang si Aling Carolina. Dalawang taong pinagtagpo ng tadhana na piniling maniwala sa kabutihan at sabay na binago ang isa't isa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.